Kabanata 8, Pagpatay. Ang buong kaliwang braso ni Sujin ay literal na naging alikabok na tila hindi totoo. Kung hindi dahil sa matinding sakit na sumunod, akalain ni Sujin na nananaginip lang siya. Ang matinding sakit ay nagpaluhod kay Sujin na parang bola sa lupa, ngunit ang kanyang makatuwirang panig ay nagsabi sa kanya na hindi siya maaaring humiga lamang dito dahil ang halimaw na may longbow ay nasa paligid pa rin. Ang pagtigil sa pagpapahinga ngayon ay tiyak na magreresulta sa kanyang sariling kamatayan. Ang kanyang survival instinct ay nagpatuloy sa kanyang pagtakbo sa kabila ng matinding sakit na kanyang naramdaman. Mukha siyang gulo, pero kapag buhay ng isang tao ang nakataya, who cares if you look cool or not? Hindi dumugo ang kanyang braso, na marahil ay isang blessing in disguise. Sa hindi malamang dahilan, matapos ang mga kislap na iyon ay gawing abo ang kanyang braso, ang sugat ay tila na cauterized, kaya hindi ito nagdugo. Kung hindi, ang dami ng dugo na mawawala sa kanya mula sa ganoong kalaking sugat ay magdadala sa kanya sa pagkabigla, at malamang na namatay siya dahil sa pagkawala ng dugo. Ngunit hindi tumakbo ang halimaw na iyon kay Sujin. Tinuro niya lang si Sujin, at 2 taong nakaitim ang lumitaw mula sa likuran niya, at nagsimulang tumakbo patungo kay Sujin. Kasabay nito, 2 iba pang nakaitim ang tumatakbong sinusundan si Chui. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang halimaw sa masayang lakad. Humihingal si Sujin, at halos hindi na siya makahinga, ngunit hindi siya nangahas na huminto. Ang sakit sa kanyang balikat ay tila tumama sa pinakamataas, kaya talagang hindi na ito tila hindi mabata gaya ng dati. Hindi ako pwedeng patuloy na tumakbo ng ganito. Hindi nakakayanin ng aking katawan ng mas matagal, at mapapahamak ako kung bigla akong bumagsak pagkatapos na maubusan ng enerhiya. Kailangan kong maghanap ng mapagpahingahan. Kilalang-kilala ni Sujin ang kanyang sariling katawan. Ang huling beses na tumakbo siya ng higit sa 1 milya ay noong siya ay estudyante pa. Sa nakalipas na 2 taon, ang tanging ginawa niya ay mag-overtime sa opisina o matulog sa kanyang cellar, kaya ang kanyang pisikal na kalusugan ay nasa kahila-hilakbot na kalagayan. Ang katotohanan na kaya niyang tumakbo ng napakatagal sa kabila ng malaking pinsalang natamo niya ay nagulat maging sa kanyang sarili. Mainit pa rin sa takong ang 2 taong humahabol sa kanya, kaya't wala siyang nagawa kundi ang tumakbo. Sa kabutihang palad, may kamalig sa unahan. Pagkatapos ng mga taon ng pag-iwas, ang kamalig ay naiwan na lamang sa kanyang frame, ngunit iyon ay sapat na upang hadlangan ang kanilang pagtingin sa kanya. Mabilis siyang tumalikod at pumasok sa kamalig. Bahagya pa siyang nakakabalanse, nang marinig niyang naabutan siya ng 2 sa likuran niya. Nang magtago siya sa isang sulok at sumilip, napagtanto niyang kilala niya ang 2 humahabol sa kanya. Si Linyu iyon at ang kanyang ama. Hindi iyon halimaw, isip niya habang palihim na nakahinga ng maluwag. Kung ang mga humahabol sa kanya ay tulad ng halimaw na iyon, malamang na mapahamak siya. Pagkatapos niyang tahimik na huminga ng malalim para kumalma, inilabas niya ang kanyang kutsilyo. Hindi ito ang mapurol at kinakalawang na kutsilyo na nakuha niya mula sa unang bahay na pinasukan nila. Ito ang matalas na kutsilyo na hinahasa ni Auntie Lei sa buong oras na siya ay walang malay. Mayroon na siyang patalim na sapat na matalas upang pumatay, kaya't ipinikit niya ang kanyang mga mata upang pagmasdan ang ginagawa ng 2. Pagkaraang biglang mawala si Sujin sa kanilang harapan, agad nilang itinuon ang kanilang atensyon sa kamalig. Magkahiwalay silang 2, kaso biglang gumawa ng biglaang pag-atake si Sujin. Ngunit pagkatapos nilang 2 na pumasok sa kamalig, sumimangot sila dahil hindi nila mahanap si Sujin kahit saan. Walang laman ang kamalig at walang anumang lugar sa kanilang paligid na mapagtataguan. Lalabas ako at titingnan, hanapin mo siya dito, sabi ni Linyu sa kanyang ama. Napaka-emotionless ng tono ng boses niya. Para bang 2 robot ang nag-uusap. Umalis si Linyu sa kamalig, habang ang kanyang ama ay nagsimulang maglakad ng walang patutunguhan sa paligid ng kamalig.
Ngunit nang makarating siya sa isang sulok ng kamalig, huminto siya sa paglalakad dahil may maliit na tumpok ng dayami doon. Isang nakakatakot na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang siya ay tahimik na naglalakad patungo sa tumpok ng dayami at itinaas ang kanyang mga braso para magpainit. Ngunit nang yumuko siya para tanggalin ang dayami, naramdaman niyang may dumapo sa kanyang likod at may malamig na bagay sa kanyang lig. May nagsimulang umagos mula sa kanyang lig, at ang kanyang mga daliri ay hindi sapat upang pigilan ang pag-agos. Dinilaan ni Sujin ang kanyang mga labi, habang pasulyap-sulyap siya sa labas, upang matiyak na hindi natuklasan ni Lin Yu ang nangyari sa kamalig. Bago nakapasok ang dalawa sa kamalig kanina, ay nagawa niyang umakyat sa bubong ng kamalig upang makatakas sa kanilang pagtuklas. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang bibig at ginamit ang kanyang isang braso at dalawang paa sa pagsabit sa mga beam ng bubong. Ang mga sinag ay nabubulok na palayo sa mga taon ng lagay ng panahon, kaya naramdaman ni Sujin na kung kailangan pa niyang manatili doon, siya ay dumaong mismo sa harapan nila. Sa kabutihang palad, ang isa sa kanila ay umalis sa kamalig, kaya mabilis niyang kinuha ang pagkakataong ito para tumalon pababa at patayin ang ama. Talagang matalim ang kutsilyo ni Auntie Lee at mabilis siyang napatay. Noong una ay natatakot siya na hindi niya mapapatay ang ama ng mabilis at tahimik dahil isang braso lang ang magagamit niya. Kung nagkaroon ng kaguluhan dito at bumalik si Lin Yu, hindi niya magagawang harapin silang dalawa ng sabay-sabay at tiyak na siya ang mamamatay sa halip. Ngunit isang kutsilyo at isang hiwa ng lalamunan lang ang kinuha nito. Ang ama ni Lin Yu ay hindi man lang nakalaban at mabilis na bumagsak sa lupa. Napansin ni Sujin ang berdeng likido sa blade at sumimangot. Kahit na nahulaan na niya na si Lin Yu at ang kanyang pamilya ay hindi tao, pinatunayan ng berdeng likido na tama ang kanyang haka-haka. Hindi nilayon ni Sujin na labanan si Lin Yu ng direkta. Siya ay sapat na mapalad na pumatay sa kanyang ama, dahil siya ay nahuli ng hindi namamalayan. Walang kumpiyansa si Sujin na labanan si Lin Yu sa isang one-on-one na laban. Hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang bibig, umakyat muli sa kamalig, dumampot ng bato, at inihagis ng malakas sa isa sa mga haligi. Ang malakas na kalabog na ginawa nito ay nakakuha ng atensyon ni Lin Yu, at pumasok siya sa kamalig. Sinamantala niya ang pagkakataong ito upang mabilis na umakyat sa kabilang panig ng kamalig habang iniiwas ang sarili sa kanyang nakikita. Kasabay nito, natuklasan ni Lin Yu ang katawan ng kanyang ama. Nakatakas siya. Walang kalungkutan sa mga mata ni Lin Yu. Lumabas siya ng kamalig nang hindi man lang lumilingon. Nang matiyak na niya kung saang direksyon tumakas si Sujin, nagsimula siyang muling humabol sa kanya. Salamat sa maikling pahinga na yon, nabawi ni Sujin ang kaunting lakas. Nangangahulugan din ang head start na nakuha niya na hindi na niya kailangang tumakbo ng husto. Iyon ang unang pagkakataon na nakapatay si Sujin ng sinuman, at karaniwan, napakahirap para sa kanya na tanggapin ang kanyang ginawa. Ngunit kapag nahaharap sa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, kailangan niyang pilitin ang kanyang sarili na tanggapin ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanyang sarili na ang pinatay niya ngayon ay isang halimaw na hindi na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Sujin sa paanan ng bundok. Hindi masyadong mataas ang bundok, at malamang na wala pang 300 talampakan ang taas nito. Halos naaninag niya ang silhawet ng isang templo sa liwanag ng buwan. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at nagsimulang tumakbo paakyat sa bundok. Ilang sandali pa pagkatapos niyang simulan ang kanyang pag-akyat, may narinig siyang mga yabag sa likuran niya. Hinawakan niya ang kanyang kutsilyo at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Papalapit ng papalapit ang tunog ng mga yabag. Biglang may lumitaw sa kanyang harapan, at itinaas ni Sujin ang kanyang kutsilyo, ngunit hindi niya ito ibinaba dahil napagtanto niya na ang taong ito ay si Chui talaga. Chui! Kuya Su! Ayos ka! Mukhang nagulat si Chui. Nakita niya kung paano naging abo ang braso ni Sujin, at naisip niya na tiyak na mapapahamak si Sujin.
Masaya siyang makita na hindi lang nakaligtas si Sujin, kundi nakarating din sa bundok na nauna sa kanya. Hindi ako mamamatay ng ganoon kabilis. May humahabol ba sa'yo ngayon lang? Tanong ni Sujin. Tumango si Chuli, at nawala ang focus ng kanyang tingin. Napansin ni Sujin ang isang pamilyar na birding likido sa kanyang mga braso, at tinapik ang kanyang balikat. Pinaalis mo sila. Dalawa sila, ang ina at nakababatang kapatid ni Linyu. Hinikayat ko sila sa isang open field, pagkatapos pinatay ko silang dalawa, sabi ni Chui habang ang kanyang ekspresyon ay nanghina at natulala. Ang pagkitil sa buhay ng ibang tao sa unang pagkakataon ay isang bagay na nagdulot ng takot sa isang tao, hindi alintana kung ang taong iyon ay sinanay sa labanan o hindi. Hindi. Ang ina at nakababatang kapatid ni Linyu ay pareho, silang dalawa ay napakahina, isa lamang silang ordinaryong teenager, at nasa katanghaliang gulang na babae na walang pamamaraan o lakas, kaya hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap, sabi ni Chui nakakalungkot. Kung silang dalawa ay makapangyarihang halimaw, baka hindi siya nakonsensya sa pagkitil ng kanilang buhay. Ang pagpatay sa dalawang halimaw na mas mahina kaysa sa kanyang sarili, at mukhang tao pa rin ang nagdulot kay Chui sa emosyonal na kaguluhan, dahil pakiramdam niya ay seryoso siyang pumatay ng isang bata, isang babae. Hindi ko alam kung ano sila, ngunit tiyak na hindi sila tao. Nakakita ka na ba ng taong may berdeng dugo? Nakakita ka na ba ng sinumang tao na hindi tumatanda o namamatay kahit na lumipas ang mga dekada? At saka, sinusubukan ka nilang patayin, kaya kailangan mong ipagtanggol ang iyong sarili. Naiintindihan mo ba ang gusto kong sabihin? Tinapik ni Sujin ang mukha ni Chui at umaasa na kaya ni Chui ang sarili. Brother Su, kumusta ang iyong braso? Tumingin si Chui sa balikat ni Sujin at nagulat na parang ganoon ang sugat. Nakakatakot talaga ang itim na sugat kung saan dapat ang isang braso. Mapait na ngumiti si Sujin at umiling, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kutsilyo kay Chui. Kaya mong panindigan ito. Isa lang ang braso ko ngayon, kaya wala akong masyadong magawa. Nag-alinlangan si Chui, ngunit pagkatapos tumango si Sujin sa kanya, para kunin ito, kinuha niya ang kutsilyo kay Sujin. So, itutuloy ba natin ang pag-akyat sa bundok? Oo. Sana nasa taas na yung dalawang veterano. Hindi ito cool, ngunit ang paghahanap ng ibang tao na magpoprotekta sa amin ay ang aming tanging pagpipilian ngayon. Alam ni Sujin kung gaano kalubha ang kanyang sariling kalagayan. Kung hahayaan niyang lumala ang kanyang sugat, tiyak na lalala ito. Ito ay sapat na masama, kaya kung ito ay lumala, siya ay mamamatay sa isang impeksyon sa halip. Habang tinutulungan siya ni Chui na umakyat sa bundok, sinimulan ni Sujin na basahin muli ang handbook. Ilang beses niya itong inilabas sa buong gabi, ngunit walang anumang pagbabago sa nilalaman. Ngunit sa pagkakataong ito ay agad na nagningning ang kanyang mga mata dahil may bagong nakasulat sa loob. Ang tunog ng mga kampana. Ito ay tunog ng kamatayan, ngunit ito rin ay tunog ng pag-asa. Ang anino sa kadiliman ay isang umaatake, ngunit siya rin ay biktima. Paano dapat lumakad ang isang tao sa landas na ito na pataas at pababa at paikot-ikot? Ang karagdagang nilalaman na lumitaw sa handbook ay hindi gaanong, ngunit ito ay isang bagay pa rin. Gayunpaman, ang nilalaman ay medyo abstract at mas mukhang isang bugtong ng mga uri. Ano ang punto nito? Isa ba itong bugtong? Mukhang natalo si Chui dahil umaasa siyang ang handbook ay magbibigay sa kanila ng malinaw na impormasyon kung paano mabubuhay sa gabi. Ngunit hindi kailanman umasa si Sujin sa handbook na magbigay sa kanila ng anumang malinaw at direktang mga sagot. Bukod pa rito, ang bagong nilalaman sa handbook ay nagbigay sa kanya ng ilang mga pahiwatig. Sinimulan niyang basagin ang mga salitang ito hanggat maaari. Ang mga kampanang nabanggit ay malamang na tumutukoy sa tunog ng mga kampana na nagmula sa templo sa bundok. Ang tunog ng kamatayan ay malamang na tumutukoy sa biglaan at nakakatakot na mga pagbabago na nangyari sa loob ng bayan ng Fengxi,
habang ang tunog ng pag-asa ay malamang na eksaktong nahulaan ni Sujin kanina. Sa sandaling tumunog ang mga kampana sa ika-4 na pagkakataon, ang nakakabaliw na gabing ito ay magtatapos na sa wakas. Dahil ang unang 2 linya ay may mas malalim na kahulugan, ang huling 2 linya ay malamang na may ibig sabihin din ang umatake ay biktima rin. Unti-unting nagliwanag ang mga mata ni Sujin, na parabang nagawa niyang maunawaan ang misteryong ito. Kumusta ang iyong braso, paano sa tingin mo? Wala na siya. Talagang clown si Mans. Kabanata Siyam, Jiang Li. Ang umaatake at ang biktima, maaaring iyon nga, ngunit may kulang pa rin. Kung hindi ko maisara ang loob na ito, kung gayon ang lahat ng aking mga pagpapalagay ay hindi makakayanan. Nadama ni Sujin na halos lahat ng bagay ay naisip na niya, ngunit kailangan niya ng higit pang impormasyon upang patunayan na tama ang kanyang hinala. Noon lang, biglang hinila ni Chui si Sujin sa likod niya. Naabutan sila ni Lin Yu at medyo malayo lang. Nang makita niya ang mga ito ay agad siyang tumakbo palapit sa kanila. Ang kanyang mga galaw ay parang isang gutom na mabangis na hayop na higit pa sa isang tao. Nakahanda na si Chui na lumaban, at nakarating siya sa loob ng wala pang 10 metro mula sa kanila sa ilang segundo. Biglang, isang berdeng kislap ang bumaril sa hangin at dumaan mismo sa balikat ni Lin Yu. Parehong natigilan sina Chui at Sujin dahil hindi nila inaasahan na mangyayari yon. Ang berdeng kislap na iyon ay umulan mula sa langit, ngunit tama ang tama sa Lin Yu, kaya natitiyak ni Sujin na hindi ito nagkataon na pagtama ng kidlat o anumang bagay na katulad nito. And just like what he thought, may lumabas sa likod nilang dalawa. Nakahinga ng maluwag si Sujin nang makita niya kung sino yon. Iyong aloof na binata na kasama nila noong una silang dumating dito. Buhay pa ba kayo? Not bad, papuri ng lalaking malayo habang tumango sa kanila bago nagmarch sa patungo kay Lin Yu. Lumingon si Sujin para tingnan si Lin Yu, at napagtanto na ang kidlat na tumusok sa balikat ni Lin Yu kanina ay talagang isang sibat. Ngunit hindi niya naalala ang lalaking malayo na may hawak na kahit anong sandata kanina. Si Lin Yu ay naipit sa lupa ng sibat, ngunit patuloy pa rin siyang nagpupumiglas na parang wala siyang nararamdamang sakit. Papatayin mo ba siya? Tanong ni Sujin. Hindi sinagot ng aloof na lalaki ang tanong ni Sujin. Yumuko siya, at napakalapit ng mukha niya kay Lin Yu nang pumikit siya. Oo, amoy mo na. Ikaw ba ang pumatay sa lalaki ko? Ibinuka ni Lin Yu ang kanyang bibig sa pagtatangkang kagatin siya dahil ang mukha nito ay napakalapit sa kanya, ngunit ginawa niya ang isang sapat na distansya mula sa kanya upang maiwasang mangyari ito. Matapos marinig ni Sujin ang sinabi ng malayong lalaki kay Lin Yu, huli niyang napagtanto na hindi kasama niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kaya nahulaan niya na malamang na namatay ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong nangyari? Namatay ba ang matandang kasama mo? Tanong ni Sujin. Sa pagkakataong ito, tumugon ang lalaking malayo sa tanong ni Sujin sa malamig na boses, hinihiling niya ito. Ang isang tulala ay hindi makakaligtas sa hamon ng handbook ng matagal. Nakita ko. Nagkibit balikat si Sujin at hindi na nag-usisa pa. Yung balikat mo, sinong gumawa niyan sa'yo? Lumiwanag ang mga mata ng lalaking malayo nang mapansin niya ang nawawalang braso ni Sujin at nagtanong tungkol dito. Salamat sa pag-aalala, sarkastikong sagot ni Sujin. Ngunit nakikita niya na ang taong malayo ay labis na naiintriga sa kanyang pinsala at isang pag-iisip ang tumama sa kanya. Tinanong niya, ano ang mali? May mali ba sa sugat ko? Ang aking lalaki ay nagkaroon ng parehong uri ng sugat sa kanya, sagot ng malayong lalaki. Napagtanto ni Sujin kung bakit matamang nakatitig sa kanyang pinsala ang lalaking nakaiwas at sinabing, kung ganoon, maling tao ang nakuha mo. Ang gumawa nito sa braso ko ay hindi ang babaeng ito. Isa itong kakaibang nilalang na nakasuot ng balabal na nakatakip sa buong katawan at may dalang longbow na ganap na gawa sa buto. Ang babaeng ito ay sumusunod lang sa mga utos nito, iyon lang.
Hindi kinuwestiyon ng lalaking malayo ang sinabi ni Sujin. Sinulyapan niya si Linyo, pagkatapos ay sinabi, sumama ka sa akin, upang hanapin ang nilalang na yon. Iyan ay kasing ganda ng pagpapadala sa akin sa aking libingan. Kung mananatili kang malapit sa akin, hindi ka mamamatay. Nakakatawa. Ano ang nangyayari ngayon? Umaasa ka bang ipaghiganti ang kaibigan mo, ganti ni Sujin? Ang atmosfera sa pagitan nila ay agad na naging tense at alangan, at si Chui ay hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Iyon, aksidente lang iyon. Nangyari ito dahil ayaw niyang makinig sa akin. Ang karaniwang kumpiyansa na lalaki ay nagsimulang mautal, at nakita pa ni Sujin ang awkwardness sa kanyang ekspresyon. I'm sorry, but I can't bring you to that thing because it's really too powerful for me. Kahit nangako ka na poprotektahan mo ako, delikado pa rin. Newbie lang ako dito, kaya gusto ko lang mabuhay ngayong gabi. Humingi ng tawad si Sujin, ngunit sa parehong oras, umaasa siya para sa proteksyon mula sa karagdagang pinsala. Ang pagpili na sundan ang isang baliw na nabulag ng paghihiganti ay talagang isang masamang ideya. Hindi mo pa rin gets. Isa itong hamon sa antas B, kaya walang ligtas sa isang hamon na tulad niyan. Kahit ang isang tulad ko ay walang tiwala na malalampasan ito. It's actually safe if the two of you follow me instead, sabi ng aloof na lalaki sa dalawa. Natahimik sandali si Sujin bago nagtanong, na curious ako. Ano ang tinutukoy ng kahirapan sa antas B na ito? Mayroon bang aktwal na sukat ng mga uri sa mga misyon ng handbook? Ang mga hamon ay nahahati sa 4 na antas mula A hanggang D, na ang D ang pinakasimple. Sa pangkalahatan, ang isang sinanay na sundalo mula sa mga espesyal na puwersa ay magkakaroon ng higit sa 50% na pagkakataong malagpasan ito hanggat mayroon siyang sapat na bala. Sa level C, ang isang taong kasing kapangyarihan, si Batman, ay magkakaroon ng mas mataas sa 50% na pagkakataong makalusot basta't siya ay kumpleto sa gamit. Ang level B ay hindi isang antas na madaling harapin ng mga ordinaryong tao, dahil ang antas na ito ay kasama ng mga kaaway na may supernatural na kapangyarihan. Kahit na ang mga veterano ay hindi makakapagsabi ng tiyak kung makakalusot sila. Tungkol sa level A, haharapin mo ang isang antas ng pagkawasak na maaaring sirain ang buong mundo o harapin ang isang banta sa iyong buhay na napakalaki na halos imposibleng protektahan ang iyong sarili laban dito. Kailangan mong maglaro ng marumi at umaasa na ikaw ay sapat na mapalad na malampasan ito. Ngunit sa totoo lang, napakabihirang makakuha ng ganoong mataas na antas na hamon. Gayunpaman, kung nakuha mo ito, simulan mo lang manalangin. Sinagot ng aloof na lalaki ang tanong ni Sujin ng detalyado sa pagkakataong ito. Ngunit napasimangot si Sujin habang napabulalas, kung kahit na ang pinakamadaling antas ay napakahirap para sa mga ordinaryong tao na tulad natin, hindi ba't hindi makatwiran na bigyan ang mga baguhan na tulad natin ng isang hamon sa level B? I see you've finally realized it, sabi ng aloof na lalaki, habang may kakaibang ngiti sa mukha niya. Natigilan si Sujin saglit bago niya tinampal ang sarili niyang noo at mukhang may eureka moment siya. Nakita ko. Ang kahirapan ng hamon ay tumataas habang lumilipas ang panahon, na nangangahulugan na ang aktwal na panganib sa antas B ay darating lamang sa huling bahagi ng hamon. Ngunit kung lilitaw lamang ito sa huling bahagi ng hamon, hindi magtatagal bago matapos ang hamon. Kung ang natitirang oras ay masyadong maikli, kung gayon ang mga pagkakataong makaligtas sa hamon mismo ay tataas. At saka, ang hamon na ito ay malamang na naglalayon sa mga veterano na tulad niyo at malamang na isang karanasan lamang para sa mga baguhan, di ba? Laking gulat ng lalaking aloof. Hindi niya inaasahan na mabilis na ikonekta ni Sujin ang mga tuldok. Bahagya siyang tumango at sinabing, tama na. Kaya kahit na ang hamon na ito ay maaaring mukhang lubhang mapanganib para sa isang baguhan, hindi lubos na imposible para sa inyo na malampasan ito. Kung ganoon yon ang higit na dahilan kung bakit hindi ako dapat sumama sa iyo.
Pinandilatan ni Sujin ang lalaking malayo at sinabing, kung ang hamon na ito ay para sa mga veterano na tulad mo, kung gayon dapat akong lumayo sa iyo hanggat maaari, hindi ba? Natigilan ng aloof na lalaki sa sagot ni Sujin. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong konklusyon si Sujin. Mabilis niyang sinabi, "It's too late to hide now, don't you think?" Ang babaeng ito ay humahabol sa inyong dalawa, at ang iyong braso ay nasugatan na ng kakaibang nilalang na yon, kaya malinaw na ikaw ay isang target ngayon. Natatakot ako na ang priority nila ngayon ay ikaw at hindi ang mga veterano. May point ka, sabi ni Sujin sabay tango. Tinanong niya, ligtas ba ang templo? Sa ngayon, ito ay. Nandoon na si Liu Yinging na naghahanda, sagot ng hindi umiiwas na lalaki na bahagyang tumango. Chui, pumunta sa templo ngayon, sabi ni Sujin kay Chui. Mga ad ng Pub Future. Ano naman sayo? Hindi ka ba sasama sa akin? Umiling si Sujin. Narinig mo siya. Ako ang target nila ngayon, kaya walang ligtas para sa akin na magtago. Pero sabay silang sumunod sa amin. Hindi ba ako rin ang nagiging target niyan? Huwag mo akong awayin. Kung tatakbo tayo ng magkahiwalay na paraan, bawat isa sa atin ay may 50% lamang na pagkakataong matuklasan. Kaya, mangako tayo sa isa't isa ngayon na kung sino man ang madiskubre ay tutulong na magtagal, okay? Mariin na pinandilatan ni Sujin si Chui. Pagkatapos ay bumulong siya, bukod dito, kung makikinig tayo sa mas makapangyarihang tao bawat isa, malamang na mas ligtas tayo. Natuwa ang aloof na lalaki sa sinasabi ni Sujin, ngunit hindi siya nagkomento. Isang tao lang ang gusto niyang tulungan siyang mahanap ang nilalang na yon. Magiging pabigat lang sa kanya ang pagdadala ng pangalawang tao. Hindi alam ni Chui kung ano pa ang sasabihin, kaya tumango siya at ibinalik ang kutsilyo sa kanyang mga kamay kay Sujin. Bro, sa tingin ko mas mabuting kunin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Kinuha ni Sujin ang kutsilyo mula kay Chui at tumango bago nagmadali kay Chui patungo sa templo. Pagkaalis ni Chui, sinabi ni Sujin sa lalaking malayo, ano ang pangalan mo? Jiang Lei. Ang pangalan ko ay Sujin. Sa totoo lang hindi mo talaga hinahanap ang halimaw na yon para sa paghihiganti, tama ba? Tanong ni Sujin. Natigilan si Jiang Li ng 2 segundo bago hinugot ang sibat mula sa balikat ni Lin Yu, at pagkatapos, ginamit niya ang sibat para mabali ang 4 na paa nito. Ngunit kahit na nakahiga si Lin Yu na paralisado sa lupa, sumisigaw at umuungol pa rin siya sa kanila. Habang tinitingnan ni Sujin ang kanyang namimilipit sa lupa, nahirapan siyang isipin kung paano naging napakaamo at madaling lapitan ang babaeng ito noong una niya itong nakilala. Nasabi ko ba na ito ay para sa paghihiganti? Ibinalik ni Jiang Li ang tanong gamit ang sarili niyang tanong. Tumawa si Sujin at nagsimulang maglakad palayo sa bundok, habang sinabi niya, hayaan mong linawin ko na ang halimaw na hinahanap natin ay napakalakas. Ang longbow na dala niya ay maaaring bumaril sa kumikinang na mga particle na ito, at ang aking kaliwang braso ay naging ganito dahil ang isang maliit na butil ay tumama dito. Inumin mo ito. Iniabot ni Jiang Li kay Sujin ang isang bote ng salamin na kasing laki ng hinlalaki na may lilang likido sa loob nito. Inalog ni Sujin ang bote ng salamin at ibinuhos ang lahat sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan. Nang makapasok na ang lilang likido sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang malamig na sensasyon na kumalat sa kanyang katawan. Ang lugar kung saan ito masakit kanina ay nakadama ng agarang ginhawa, na lubos na nagpasigla kay Sujin. Wow! Huminga ng malalim si Sujin bago ipagpatuloy ang sinabi niya kanina, hindi ako masyadong sigurado sa iba, dahil kailangan ko munang patunayan ang ilan sa aking mga hula. Aba, mukhang matalino ka. Ang ganitong mga tao ay may mas mataas na pagkakataon na makaligtas sa mga hamon ng handbook. Salamat sa mga papuri. But first, let's get through tonight. Hoho, mas mabuting simulan mo na ang pagdarasal ng husto. I trust my own brain more than prayers,
sabi ni Sujin habang nakaturo sa kanyang ulo. Ang mga plano at aksyon niya ay puro reaktibo dahil kaunti lang ang alam niya tungkol sa Fengxi Town. Malaki ang paniniwala niya na kung mayroon siyang sapat na impormasyon tungkol sa kung ano ang nangyayari, ang kanyang mga pagkakataon na mabuhay sa gabi ay tataas ng malaki. Hindi sumang-ayon si Jiang Li. Magandang maniwala sa iyong sarili, ngunit dapat mong maunawaan na habang ang ilang mga bagay ay nangangailangan ng higit na lakas ng utak, ang iba pang mga bagay ay nangangailangan ng higit na pisikal na lakas. At ngayong gabi sa Fengxi Town, mas mahalaga ang brown kaysa utak. Hindi naman talaga totoo iyon. Malapit na ako, hayaan mo lang akong maghanap ng ilang pahiwatig, at pagsasama-samahin ko itong puzzle, bulong ni Sujin sa sarili. Huminga siya ng malalim at sinabi kay Jiang Li, dahil hindi mo ito ginagawa para sa paghihiganti, at sa palagay ko ay hindi ka rin umaasa na mamatay. Sa palagay ko ang isa pang dahilan ay ang ginagawa mo ito para sa isang uri ng benepisyo.